Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. UC Claire, noong nakaraang SONA po ni Pangulong Marcos, isa sa mga pinakamalaking pasabog niya ay yung tungkol nga dyan sa flood control. No? Maraming kababayan natin yung nag-aantay ng update sa SONA. Posible kaya na mabanggit ng Pangulo yan. Kung kamusta na ba ang estado ng investigasyon patungkol nga sa flood control projects? Again, hindi ko po mapangungunahan ng Pangulo dahil sinabi nga niya nung nakaraan, abangan ang susunod na kabanata. Hindi po natin alam kung magkakaroon po siya ng pag-report dyan, but magkaroon man o hindi magkaroon ng report, nakikita naman po natin yung update. At nakikita natin kung ano na yung mga umaandar na kaso, ano na yung mga nafi-freeze na mga assets, at ano pa rin po yung tinututukan ng DOJ at ng Ombudsman. So, minsan nga po mas makikita natin yung pinaka-update mula kay Ombudsman Boying Remulla patungkol po dyan. Opo, I know we've already discussed this, Yusek, sa previous briefings natin, ano, pero how would the palace describe yung estado po ng ating investigation sa flood control? Dahil since binanggit ng Pangulo to last year, so sunod-sunod yung mga naging protests, sunod-sunod yung mga call for accountability, at the same time, patuloy din po yung pangangalampag ng ilang mga grupo na asan na, sino ba talaga ang big fish na sinasabi nating mapapanagot dito at mapapakulong? Asa na tayo dito sa ating estado po ng pagresolba dito sa issue ng flood control? Nakita naman po natin, tuloy-tuloy naman po yung pag-iimbestiga. At maraming naiinip dahil dapat may, ito naman kasi minsan nakakapagbigay ng pag-iisip ito. Ano ba yung gusto nilang big fish na sinasabi? Tuloy-tuloy naman po yung pag-iimbestiga. Sino ba yung big fish na gusto nilang ipakulong? Di po ba? Kasi yung big fish, yung malaking isda, wala pa. Ang tanong natin, halimbawa ikaw Christian, bigyan na kita ng example. Big fish. Sino ang big fish na gusto nila ipakulong? Yung bang gusto magpakulong, mayroong personal na alam. Yung gusto bang magpakulong ng big fish, meron siyang ebidensya. Kasi kung kumpleto yung ebidensya niya, go. Sabi nga natin, dumiretso na sa ombudsman. Again, bibigyan kita ng isang example, katulad ditong si Senator Lacson. Di ba meron siyang iniimbestigahan ngayon? Di ba? At tinututukan niya. Anong sabi ni Senator Lacson? Maaaring hindi niya nadaanin sa pagpapaimbestiga sa Senado, sa Blue Ribbon Committee. Pwede niya na idiretso sa ombudsman kung kumpleto na ang kanyang ebidensya. Ito yung sinasabi natin doon sa mga naiinip at sinasabing hindi pa napapakulong ang mga big fish, ang malalaking isda. Kung meron po kayong alam at meron po kayong pag-iimbestiga at kumpleto ang inyong pag-iimbestiga, abay gayahin nyo na. Gayahin nyo yung style po ni Senator Trillanes. Gayahin nyo yung style ni Senator Lacson. Kung meron na kayong ebidensya, wag na po kayo magpamedya at hahanapin nyo yung big fish. Pumunta na po kayo diretso sa DOJ o kaya sa Ombudsman. Kasi kayong nagpaparatang na ito si big fish, ito si ganyang big fish, tapos wala naman po kayong ebidensya, ang nangyayari lang is pang-iintriga. Kaya nga, ang Pangulo naman, kung sino man po yung inyong kakasuhan dyan, at meron kayong malaking ebidensya, hindi naman kayo pipigilan. Diba? Go ahead. Ang nangyayari kasi, wala pa napapakulong. Ang pangakong mahiya naman kayo, pagpapakulong ng lahat ng dapat na managot, ay hindi naman ginagawa. Sabi ko, parang bulag. Bulag sila kasi hindi nila nakikita yung trabaho ng DOJ. Hindi nila nakikita yung ng DPWH at ng DOJ, ng Ombudsman. Sana yung mga records na nagkapagsampa na ng kaso, ngayon ay meron mga nakadetain at ngayon ay umaandar yung ibang mga hearings. Ano yun? Wala lang? Kaya nga, di ba, doon sa mga naghahamon na mapanagot, ang lahat na mapanagot, pumunta na kayo. Yung sa bayan. Marami siyang sinasabi. Diba? Yung bayan. Pumunta na po kayo. Kung meron na po kayong dalang ebidensya, pumunta na po kayo diretso sa ombudsman. Opo. So, in essence, Yusek, para po sa Malacanang ay dapat makita rin ng publiko na beyond doon sa mga binabanggit na big fish, mga big personalities, umuusad naman, gumugulong naman, merong development na siguro kailangan ding ma-highlight at makita na hindi ibig sabihin nun ay
walang nangyayari o hindi gumugulong yung nasimulan pong expose at investigasyon dito sa flood control scandal? Kita naman natin, mga Christian and Jom, marami naman ang na-issue na warrant of arrest. Marami na rin ang nagsole ng pera. 'Di ba? Marami nang nag-return ng kanilang mga di umanong nakulimbat. Maraming mga assets na na-freeze. Umaandar ang hearing. Nasa korte, nasa sandigan bayan, yung iba nasa regular courts. Ano pa ba? 'Di ba? Imagine mo, wala pang isang taon to, Jom and Christian. Ngayon pa lang tayo magsusona muli. Kailan ba nagkaroon ng masinsinang pag-iimbestiga dito? Last week of August or September, first week of September? Ano pala ngayon? Wala pang isang taon. Inip na yung iba. So feeling ko yung iba ay alam niyo, makapangbatikos lang. Pero wala naman silang ibang ebidensya. Kasi kung may ebidensya kayo, go ahead. Opo. Magdemanda na kayo. Yun lang naman yun eh. Yusek, we have 3 minutes left. Sulitin na namin yung pagkakataon to ask other issues na hindi related sa SONA. Bilang nandyan na po kayo. Go, Job. Yusek, samantalahin na namin, no, kahapon may ang daming balita patungkol sa Davao City dahil sa nangyayari ng pagbaha dyan. Ano-ano na pong tulong ng gobyerno ang naipaabot natin para sa mga kababayan natin na nandiyan dyan? Alam niyo naman na kahit nasa ang lugar, kahit sa anong pagkakataon or ganitong klase mga kalamidad, handa po ang gobyerno para dyan. Nandyan din po ang DSWD, alam na po natin yung mga kailangan na food packs, mga kailangan na mga non-food essentials or some basic essentials, ay nakahanda po ang DSWD. Pati po ang DPWH, kung ano pong kinakailangan dyan, hindi po yan kailangan kapag may ganitong mga klase mga kalamidad ay uutusan pa ang Pangulo. Hindi po. Alam po lahat ng ahensya na ready sila sa ganitong mga klase mga pagkakataon. So, handa po sila. Lahat po ng pwedeng itulong dyan sa ating mga kababayan sa Davao City, no? Opo. Opo. At sa Davao, wag po kayong mag-alala dahil po ang gobyerno, ano man ang kulay natin, hindi po ito tinitignan ng gobyerno. Lahat po ng ating mga kababayan ay pantay-pantay po ang tingin ng Pangulo. So lahat po ng kailangan na ayuda para sa ating mga kababayan dyan ay handa po. By any chance, Yusek Claire, would you know kung nagpaabot na ba ng request itong LGU, particularly itong si Davao City Mayor Basse Duterte, patungkol nga dito sa nangyayaring pagbaha sa kanilang lungsod? Sa ngayon, Jom, wala tayong particular na alam kung siya ay humingi ng tulong sa Pangulo. Sa ating huling pagkakaalam, sana hindi ako nagkakamali, ay nasa ibang bansa. Mayor Baste. Pati ang Vice Presidente. Opo. Nasa ibang bansa. Kasi, di ba, Yusek, nabanggit natin last time na si VP merong siyang travel authority. At hanggang 31 July. Yung kay Mayor Baste, may kumakalat sa social media na nakita siya sa isang, kung di ako nagkakamali, parang bar ata yun eh. Tama ba, Yusek, yun ba yung pinapatungkulan ninyo? Ang alam ko, kung di nga ako nagkakamali, ay nasa ibang bansa siya. Pero hindi ko alam kung saang bar siya pumupunta. So, wala tayong personal knowledge doon. Oo. Pero ibig sabihin with that incident na nangyari sa Davao, at least the administration can still assure na may makakarating pong tulong, may nakahanda po, regardless po kung ano man ang isyong political na ililink dito po sa Davao and the government. Hindi nga po kailangan na humingi mismo ang lokal na pamahalaan na tulong. Mismo po yung administrasyon po ang tutulong kapag ka po nakita ang sitwasyon ng ating mga kababayan saan mang sulok ng Pilipinas, kung ano po ang nangyari sa kanila. Nandiyan po ang administrasyon. Opo. Last na lang talaga, Yusek, kasi medyo nagpa-silip kayo, patikim kayo last briefing natin doon sa earth-shaking announcement ng Presidente. Possible ba? Pwede ba tayong asahan na ganun bukas? Tingnan po natin. Ang Pangulo naman mismo nagsabi. Abangan ang susunod na kabanata. Let us see. Tingnan natin po tomorrow. At bukas yung susunod na kabanata na yan. Yan na. Bukas na. Abangan natin. Yusek, maraming salamat po. See you bukas sa Batasan, Yusek. Happy Sunday. Maraming salamat sa iyo, Christian and Jom. Thank you.
Si Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.